po mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, good morning po sa inyong lahat, saang dako man kayo ng mundo naroroon ngayon. Ang ganda ng aking Sedum Adolphi, stress siya. At sa mga nanghihingi po ng aking update sa aking mga bagong ripat ngayon, for today's video, mag-update po ako ng bago kong ripat na succulent. Yung nagko-comment kung kailan po ako nagdidilig or kung kailan ko po pinapaarawan ng aking mga bagong ripat na succulent, ito po ang aking kasagutan. Charan! Ayan, nandyan pa rin po ang pwesto niyan ng mga bago kong ripat na mga succulent. Sa mga ka-greenie ko po, alam po nila kung saan nakalagay ang mga bagong ripat ko ng mga succulent. Ayan, dito sa area na po ito. Yung wall na yan na color green pa rin. Check po natin sila. Mushy leaves, tingnan natin kung meron sila. Wala naman. Wala silang mushy leaves. Ayan po ang hitsura nila ngayon. Wala pong nagtutubig na leaves sa ilalim. Mamasa-masa na leaves sa ilalim. Meron pong nagpa-flowers. Ayan. Kahit doon, ayan, sa Peach and Pride, wala. Walang mamasa-masa mushy leaves. Wala din po sa Luella. At ito, green banana. At ito rin si Peach Candy. So, wala. Even dito sa aking mga maliliit na pinat, ayan po. Tignan naman natin kung meron silang stem rot. Nabasa, nabulok na stem. Ayan, ito yung stem niya. O, wala naman. Dito, okay naman. O, yan. Okay naman. Ito, okay naman. Yan naman yung stem niya. O, yung mga dito, wala naman sa ilalim. O, yung aking Peach Candy, wala din naman. O, even ayun, wala rin. Tingnan naman natin kung meron silang dry leaves. Ayun po ang pinakamarami sa kanila, ang dry leaves. Eto, ayan na, si Sedum clavatum, ayun po, o, ayan, o, marami na po siyang dry leaves, ayan, o. Yan, tinatanggal ko na, o. Ito po, ayan o, ayan, dry leaves niya. Sa ilalim, ayun po sa ilalim, madami na po doon. Ito po, madami na po ditong side. Ditong side, madami na po, ayan. Ito, sa pangalawang Sedum clavatum, wala masyado, pero ayun o, may mga iilan, pailan-ilan na mga dry leaves. Ito naman si Sedum George. Medyo madami-dami na din po. Ayan o, madami na ditong side. Marami na dito. Ayan o, sa ilalim. Ikot pa natin. Ayun o, meron na po dito. At yung mga ayan, Nanahook Mini, marami na rin po siyang dry sa ilalim. Ayun po o, ayan. Ikot ko lang po. Meron na po siya sa likod. Ayan o. Ayan po, ayan o, madami na po siya dyan, dry leaves. Ito rin, marami na rin pong dry leaves, ayan o. Even ito po, ayan o, meron na rin siyang dry leaves sa ilalim niyan. Ito po, ayan o. Pati po yung Luella, ayan, madami na. Dito, madami na, ayan o. Meron na po sa ilalim. Ayan o, yan, mga ilalim nila. Ito rin meron na. Ito wala pa. Pero ito marami na po. Ayan o, marami siyang dry leaves. Ayan po. Kaya po ngayon ay didiligan ko na sila. To be exact po, simula nung niripat ko sila, pang 10 days po nila ngayon. So, 1 week, running for 2 weeks po ako nagdidilig ng mga newly potted kong succulent. Ganon po katagal ako magdilig at paarawan sila. Kasi okay naman po dito sila pagdating sa araw. Hindi po ako nagmamadaling paarawan sila at diligan sila. Hindi ko na po sila iisa-isahin bunutin
para malaman po natin kung meron na silang roots. Ipapakita ko na lang yung ilan para ma-share ko po sa inyo kung talagang may roots na sila. Ito po, ayan, nabunot ko na siya. Ito yung medyo maliit ko na peach candy. Ito po, binunot ko na po siya. Ayan, oh. Meron na po siyang roots. Ayan, oh. Ito po yung pinaka-roots niya. Ayan po. Madami na po siyang roots. Ayan. Pero hindi po lahat magkakapareho, ang dami po ng roots nila. Ito po, halos root bound siya. Ang dami niya pong roots. Ayan, oh. Compare po dito, ayan, oh. Iilan lang po, ito lang po yung roots niya. Ayan. At saka yung maliit na to. Yan lang po yung roots niya. Pagkatapos, ito po, ayan, oh, may roots na rin po siya, pero hindi po ganun kadami. Ayan lang po, oh, ayan, at saka ayan. So, hindi po lahat pare-pareho ang tubo ng roots ng ating mga succulent. Meron po talagang mga succulent na 1 week pa lang o 2 weeks pa lang root bound na sila. Pagdating ng mga ganong days dito sa garden ko at may bagong ripat ako na succulent, meron na po talagang roots ang mga bago kong potted na succulent. Ito po, binunot ko siya. Hindi ko po talaga ginagawa yan kasi po may istorbo yung ating succulent, yung root ng succulent. Kagaya po niyan, ibabaon ko po siya ngayon. Pagkatapos papaarawan at didiligan ko siya, so naistorbo yung new roots niya. Ayan, kagaya po neto, iisa lang or dalawa lang. Pag binaon ko siya, nawawala po yan, napuputol. Dahil nandyan pa po sila, kukunin ko po sila dyan. Ilalagay ko po sila doon sa plantra ko na yon, dyan pong area na yan, para po sila ay aking paarawan. Kasi po, didiligan ko na sila. Pinapaarawan ko po talaga sila kapag sila na ay didiligan ko. Kung may water na yung soil nila, nabasa na, kailangan na natin silang paarawan para po ma-dry ang soil nila. So let's go, lipat natin sila doon sa aking plant rack. Ayan na po ang kanilang pwesto. Dito po sa pangalawang layer ng plant rack na ito. Ang area ko na po ito ay morning sun. Ito yung aking mga gymno at mga astro. Dito ko rin po sila nilagay kasi morning sun dyan. Yung mga cactus po na nandyan kanina, nandito na po. Yan, magkakasama na po sila ng kapwa nila cactus. Diyan ko po sila nilagay kasi mas okay po sila dyan kasi morning sun po dyan. Dahil po yung area po na ito or yung plant rack po na ito, hanggang doon po, nag-uumpisa po ang sunlight dito afternoon, 12 noon until 5 po, hanggang doon 5. Pati dyan po sa taas until 5 po yan. Pero yung hanggang dito po, yan, dito, morning sun lang po yan. Ito po yung mga succulent ko dito na naka morning sun. Pag dumating pa yung mga iilan kong mga succulent, ilalagay ko rin po dyan yung mga pwede po sa morning sun. Pero pag nag-stable na ito, sila, medyo ililipat ko sila dito. Kasi yung mga rosette type, dito po sila nakalagay. Okay naman po sila sa afternoon sun, 4 to 5 hours. Okay po sila dyan. Pero ngayon, dahil mga bago pa lang sila, hindi pa po sila stable, morning sun lang po muna sila. So, magdidilig po ako ngayon sa kanila kasi ayan o, naiinitan sila. Mas lalo po silang magdadry, ayan, kasi natatamaan na sila ng init. So, wala silang sisip-sipin na water kasi walang dilig sila. So, kailangan ko na talaga silang diligan. Ayan po. Pag tinamaan sila ng araw, pagkatapos hindi mo sila diligan, dito sila kukuha ng water sa kanilang lower leaves. So, kailangan ko na silang diligan. So, ganun po yung ginagawa ko. Combination po ng dilig at araw. The moment po na nilagay ko na sila sa arawan, didiligan ko na po talaga sila.
At ayan po ang aking water. Running water po yan sa gripo po. Pero nakababad po yan sa galon ko. Dahil hindi po umuulan ngayon. Kaya water ng gripo ang ating gagamitin. Ayun. Okay na po yan. Kahit hindi po tumulo, okay lang po. Basa na naman po sila lahat. At next. Ayan. Okay, konti pa. Yan. So, ganyan lang po ako mag-delete ng bagong ripat ko na succulent. Sa gitna po kasi yung ko, target ko. Kaya, ito po, dito ko po sila. Yan, dyan ko po nilalagay yung yung ng water, ng pandilig. Yan, sa gitna. Para po kasi lahat madidiligan. Pag gilid sa gilid po kasi, may side na hindi ko sila mababasa yung side. So, ayun, nakita, may tumutulo na. At ito naman, si clavatum ko na isa. Ayan, sa gitna po talaga ako nagluwa water. Ito naman yung sedum ko. Dito na lang ako, yan. Doon pa konti. Okay. Pag umulan, okay lang po sila maulanan. Kung ambon-ambon lang. Kung umulan naman ng malakas, pwede din naman. Pero sandali lang. Tatakpan ko na agad sila ng plastic ko. Basta lang po mabasa sila ng konti, okay na po yun. Kasi baka po sila ay stem rot, hindi pa po sila super root bound. Pero pag ganito po yung rosette niya, hindi po ako nagdidilig sa gitna. Kasi po dito magkakapunggo sila. So, ganyan po. Talagang dito ginaganyan ko. At ginigilid natin. Ginigilid. Sa kabila naman. Sa gilid pala. Ayan. So, kuha lang po ako ng water. Tayo. Next. Makikita mo naman na nadidiligan sila kasi nababasa naman yung soil. Ayan. Parang nagpa-brown. White siya kasi nagpa-brown. Ito nag-flowers Hindi ko napansin kung may flower siya nung in-unbox ko siya. Pero nakakatuwa kasi nag-flower siya. Sa mga susunod na araw, tatanggalin ko na lang siya kasi baka magkapunggo siya. Ngayon, ganyan muna. Kasi maganda pa siya tingnan. Di-enjoy pa ako tingnan siya. Ang dami na yung dry, Ayan po, ang dami. Ano na siya, marami na po siyang roots pag marami na siyang dry leaves. So, yung mga maliliit, ayan po. Konti lang kasi ginalaw ko sila. Didiligan ko din sila pero konti lang. Yan. Ito rin. Ito rin. At last, ito rin. Ayan. Sa mga nag-comment po, sa comment box ko, nagtatanong kung kailan po ako nagpapaaraw at nagdidilig ng bagong ripat ko na succulent. Ito na po ang video na ito. Sana po meron kayong nakuhang tip kung paano ko po diligan at paarawan ang aking mga bagong ripat na succulent. Thank you for watching. Kung love din po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, please po pa-like and subscribe po sa aking channel. Ana Duran po. Ayan. At sa mga hindi pa po nakapalo sa aking FB account, Kagreenie Ana po. Follow niyo po ako doon. Doon po ako nag-share ng aking mga video. At minsan, nag-upload din po ako ng mga reels ko doon. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga Kagreenie.